Okay, medyo, ano tayo, inabot po tayo ng hating gabi bago tayo makapag-start. Alam niyo naman po, tayo po ay medyo alanganin yung mga tulog natin at alanganin din ang ating mga gising. Kaya medyo malumanay lang po ang ating discarding pagsusuri. Eto na po ang hinihintay natin, no? Sa totoo lang po, 'di ba sabi ko nga sa inyo, sino ang nasa likod nitong mga banat na ito ni Tito Soto? Hindi po tayo naniniwala na yan po ay maiisip ni Tito Soto ng mag-isa, no? Ngayon po lumabas na po katulad ng inaasahan natin. Ako po ang inaasahan ko talaga si Boyeng. Si Boyeng to kasi yung Vendalo, matagal na po buhat po na nagsimula sila diyan sa Blue Ribbon Committee ng Blue Ribbon Committee na po si Ping Lacson. Nakita na po natin yung impluwensya ni Boyeng, no? Kaya ako, yung sinasabi ko sa inyo na One Ball University yan, tapos kukwestiyonin mismo yung ang kukwestiyonin ay mismong Supreme Court ruling, hindi po kaya yan. Ayan. Ito po thank you very much muna kay Serman. Ano ba pangalan? Sernan. Kay Sir. Magandang buenamano to kasi simula pa lang natin nagpabuenabano na po ng pakape. Si Serman, madami sila. Ayan. Sernan, madami sila. Thank you very much sa 199 pounds na pabuenas. Okay. Ngayon po, lumabas na po ang tunay na alam na natin na impluensya nito ni Tito Soto. Kasi halata buhat nung nag-Blue Ribbon si Ping Lacson, nariyan na lagi yung diskarte ni yan yung question ni Marcoleta, di ba? Meron silang iniimbestigahan, hihiramin ni Boyeng. At that time, DOJ pa si Boyeng. Kung papansinin nyo po, para mabuo lang po sa ako, lang to kumbaga isang pagtatagni-tagni lang po ng mga panyanyari, no? Kasi may sinasabi nun si Tito Soto na mga kinukonsulta niyang legal luminaries. 'Di ba? Legal luminaries, talagang matataas yung katungkulan niyan tungkol sa batas. Tapos lumantad to kada hearing, kada merong mga importanteng mga testigo, hinihiram muna pansamantala ni Boyeng, dinadala sa DOJ. Dati DOJ pa siya Tapos ibabalik kinahaponan sa Senado. Kinu-question niya ni Marcoleta, natatandaan nyo? Tapos siya rin yung tinanong ni Erwin Tulfo tungkol dun sa Vendalo. Sa tingin ko rin hindi yun maiisip ni Tulfo, yung Vendalo. Kinakailangan niya affirmation. Yung affirmation ng isang mahusay sa batas, ginagalang nila Tito Soto. Yan yung is that right, Mr. Secretary? Yes, sir. Kasi kung wala silang usapang ganyan, hindi tatanungin ni Erwin Tulfo yan. Tapos lumabas po to, ang lakas naman ng loob, di ba? Kaya nga binanatan siya, One Ball University ka lang. Nung durog na po si Tito Soto, ano pa isasagot dyan ni Tito Soto? Paano niya pababanggain yung halos lahat ng tao? Dinedirekta siya, no? Kinakailangan niya na maging, kung solo lang po si Tito Soto, parang Supreme Court versus One Ball University, di ba? Yun yung nangyayari. Sino yung mas kapanipaniwala? Pero nung nagsalita po yung ombudsman, ay teka muna. Di ba? Mapapaano ka muna no? Di ba? Teka muna, mukhang may sense kasi Tito Soto versus Supreme Court, parang baliwala agad 'yan.
Ano ba alam mo? Lahat po, no? Yun lang. Graduate ka lang ng One Bull University. Ano alam mo sa batas? Okay. Tignan nyo lang. Ako, yan lang ang topic natin. Tungkol lang po dyan. Paikutin lang natin. Ito yung aking pagsusuri dyan. Buhat ng, yung lumantad po si Boying Remulla ngayon. Alam na natin yan. Yan, mga legal luminaries. Yan, no? Mga payo-payo. Hindi po maglalakas loob yan si Tito Soto by himself. Kasi alam naman natin na komedyante lang yan eh. Hindi po ubra na durugin nila si Tito Soto. Parang ang point ni Tito Soto dyan, putya, ibinala nyo ko tapos hahayaan nyo akong mag-isa rito. Tulungan nyo ko. Hindi po pwedeng ako lang to kasi durug-durug ng pagkatao ni Iskul Bukol eh. Ha? Sinabi lang Supreme Court versus One Bull University. Ano pa laban ni Tito Soto doon? Wala na. Durug na. Okay. Tapos, seemingly, walang connection, unconnected. Di ba? Pang One Bull lang talaga eh. Yun ang hindi kayang explain ni Tito Soto eh. Paano nangyari na tinututulan mo lang, may pagtutol ka lang sa desisyon ng Supreme Court, bakit ang conclusion mo agad, mag-cha-cha tayo, mag-charter change? Yun ang hindi na kayang ipaliwanag ni Tito Soto. Paano papasok? Kumbaga, dahil may kahinaan nga po si Tito Soto, kumbaga, meeting, malamang pinag-usapan nila yan. O ito ang conclusion natin dyan, dapat mag-charter change tayo. O, di ba parang out of the blue, charter change? Ha? Talagang iskul bukol ka. Sa kawalan po, parang dapat may mga tulay yan eh. Di ba? Tutol ka lang muna sa Supreme Court. Minadali ni Tito Soto, hindi marunong magpahinog. Dapat kasi doon, pasasamain mo muna yung Supreme Court, di ba? Na tipong ito ay Duterte Court o kung ano pa man. Tapos babay papasukin mo. Pag masama na sa tingin ng tao yung Supreme Court, papasok mo ngayon yung para mabago natin yan, charter change. Dahil nga may kakulangan si Tito Soto doon sa mga palipaliwanag dahil One Bull nga eh. Kaya nangyari, dinirekta niya. May kulang eh. Ako tingin ko may kulang doon eh. Ang purpose mo, pasamain mo muna yung Supreme Court. Hilot-hilutin mo muna. Pag napasama na yung Supreme Court, kinakailangang baguhin. Hindi kaya manghilot ni Tito Soto. Wala siya. Kumbaga sa basketball, i-press the ball mo lang muna. Press the ball lang. Kasi lamang tayo eh. May oras pa eh. Hindi kaya ni Tito Soto yun. Nakukuha niyo ba? Okay. So, ibig sabihin, na-direkta niya kagad. Mali yung Supreme Court, kaya mag-cha-cha tayo. Puta, hirap ngayon habulin. Ano koneksyon yan? Sabi lang ng mga tao. Iskul bukol ka talaga. One Bull ka talaga. One Bull lang ang makakaisip niyan. Di ba? Oh. Uy, si Inday Bidak, may habibi na. Si Erkan. Erkan, how are you? Just enjoy. If you don't understand Filipino, Inday Bidak will make something to you. You will understand later. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, kinakailangan ng umentra ni Boying. Wala nang kayang ipaliwanag si Tito Soto eh. Nakukuha nyo? Kaya entra na yan si Boying. Ngayon po, ayan yan, no? Talagang meron, sabi na sa inyo, sino ang nasa likod ng mga diskarte na to ni Tito Soto. Ngayon, lumantad na. Hindi na kayang sumagot ni Tito Soto. Kinakailangan na sumagot yung mga magagaling. Ayan na yan. Kaya magiging laban na yan, it's between Ombudsman versus Supreme Court. Yan po yung makikita nating balik-taktakan sa mga susunod na araw. Kasi ang aga na eliminate nung Senate President eh. Walang katotoran. Maaga siyang ginibana. Saan ka ba graduate? Sa Iskul Bukol?
sa One Ball University? Kukwestiyonin mo yung mga Supreme Court? Ito po, may laban-laban to. Mahilab-hilab to. Ito po, Supreme Court versus Ombudsman. Maganda-gandang laban yan. Kaya popcorn tayo dyan. Naintindihan nyo na ngayon. Dahil dyan, tapos na tayo. Okay. Okay, eto po tignan po ninyo yung senaryo na to. Kung papansinin natin, magkakaugnay po yan eh. May kaugnayan po lahat yan. Yung Chacha, yung impeachment ni BP Sara, yung investigasyon nila sa Blue Ribbon Committee. Di ba? At lahat ng to, ultimately, ang kukwestiyon ninyo, sino ang makikinabang sa lahat ng play na to ni Soto? Una nilang diskarte. Balik lang natin ng konti Kinakailangan po kasi mapagtagni-tagni natin yung mga pangyayari. Hindi po to isolated cases. These are not isolated cases na nangyari ng hiwa-hiwalay. Magkakaugnay po to. Balik lang tayo ng konti. Please bear with me. Yung mga ngayon lang po umabot at nasa kalagitnaan na kayo, simulan nyo lang po kasi baka malito kayo eh. Ito po ang pangyayari, di ba? Kung matatandaan natin, Blue Ribbon Committee, nagsimula po tong Senate, Blue Ribbon Committee, sino? Si Marcoleta. Poco si Marcoleta. Si Marcoleta mahilig niya. Gusto pala ng Pangulong magpasikat si Pangulong Marcos eh. Sinabi niya sa kanyang SONA. Sabi niya sa SONA niya, mahiya naman kayo. Yan, no? So, supposedly, binubulgar ni President Marcos yung gobyerno niya na maraming magnanakaw. Mahiya naman kayo. Yung hindi niya may pagtanggol yung flood control dahil panay ang baha, nag-iba ng diskarte si Marcos, binanatan niya yung sarili niyang gobyerno. Kung paano niya nagagawa na babanatan yung sarili niyang gobyerno at siya lumalabas na bida, si Marcos lang po ang tanging nakakagawa nun. Di ba? Hindi po yan kayang gawin ng isang normal na presidente. Tanging si BBM lamang ang kayang magpalusot na binabanatan niya yung sarili niyang gobyerno na punong-puno ng korupsyon at palalabasin niya na siya yung bida dahil siya yung nag-e-expose. Hindi po yan gagawin ng normal na gobyerno kasi kung ang normal na gobyerno ay hindi korap, in the first place, hindi niya i-allow na mangurap ang kanyang mga tauhan. Okay, tanging si BBM lang po ang nag-e-expose ng sariling baho ng kanyang gobyerno, pero gusto niya at the same time na palabasin na eto punong-puno ng korupsyon tong gobyernong ito at ako ang bida rito kasi in-expose ko yung sarili kong gobyerno na punong-puno ng magnanakaw. Tindi, no? Okay. So sinamantala yan ng isang magaling na senador. Gusto mo pala na ma-expose yung mga magnanakaw. Sige, pagbibigyan kita Mr. President. Iimbestigahan natin, ilalantad natin ang mga mastermind ng pagnanakaw sa flood control. Direkta, magaling, focus yung ginagawa ni Marcoleta. Anong ginagawa ni Marcoleta? I-expose yung mastermind ng matinding pagnanakaw ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Di ba? Ang linaw nun. Pucha, papunta kanino? Ang mastermind papunta kay Martin. Deny. Hindi na pwedeng i-deny. Ang daming bala ni Marcoleta eh. Kayang-kaya niyang i-expose si Martin at tinatanggap na ng tao. Si Martin yan, si Martin. Si Martin yan. Si Martin.
ang nagiging focus na papunta kay Martin lahat. Natarantaan lahat. Kinakailangan matanggal sa Blue Ribbon si hindi kasi umubra eh. Ito yung laro ni Marcos eh. Dahil gusto kong ma-expose sa mga magnanakaw sa aking sariling gobyerno, magtatayo ako ng ICI. Di ba? Papakita ko sa inyo na may ginagawa ko laban sa aking gobyerno. ICI. Pero sabi ni Marcoleta, ako Blue Ribbon Committee. Kahit wala yung ICI, wala akong pakialam kung itatayo yan o ano. Mag-iimbestiga ko, tutukuyin ko, papunta kay Martin ang lahat. Dahil hindi nila kayang mapigilan yung galit ng mga tao papunta kay Martin. Yan, ginamit nila yung mga dilawan na yan. Sige, sabayan nyo yan. Mga ano yan, mga kakampi ni Marcos yan eh. Yung galit ng mga tao, no? Sige, sama kayo sa rally. Pero pagdating nyo sa rally, sabihin nyo na resign, hindi BBM resign. Sara Duterte resign. Yan po yung nangyari. Pinalalabnaw na nila. Nilalabnaw. Galit kayo, sige. Mga kurakot, bitayin. Sara resign. Asan yung kurakot talaga? Bakit si Sara ang pinagre-resign? 'Di ba? Lahat ng uri ng diversion. Pinakamalaking diversion niyang ICI. Wala, kita nyo, walang silbi. Ang ICI tinayo para tumigil lang sila sa kaimbestiga. Kita nyo HOR, hindi nag-imbestiga. Nakakahiya, di ba? Hindi sila nag-imbestiga. Lahat iniimbestigahan nila. Matatapos na sana yung kay Kiko Barsaga. Babalik na sana dahil sinuspend nila. Iimbestigahan na naman nila uli. Pero never silang nag-imbestiga sa flood control project. Ano katwiran nila? ICI. Nakita na ng tao walang silbi ang ICI. Bakit tayo nyo rin mag-imbestiga? Ano yan? Imbestigahan namin sarili namin? Ano kami bali? Divert lang. Sige, divert. Hanggang sa dumating ngayon, eto na. Ang pinakamalaki nilang diversion, yan nga. Impeachment. Ngayon, i-impeach si BBM kunwari. Sino mag-impeach? Yung mga kakampi niya rin. Wala rin mangyayari dyan. Sa impeachment kay BBM. Ang inaabangan nilang i-impeach si BP Sara. Naglabas yung Korte Suprema. Tama yun ang constitutional. Alam mo, reaction mo, hindi ako tumututol. Dapat ganun. Yung reaction naman nila Joel Chua, yung reaction ng mga congressman, tutol kami sa pasya ng Supreme Court. Pero wala kami magagawa kundi sumunod. Kakaiba po. Marlon Dumaslan, thank you very much, Boss Buzz pang Red Horse, kasi sabi mo, mas nakaka-high blood ang kape. Thank you very much, Marlon Dumaslan, sa 50 ZZK. Okay. Magkakaugnay ba yan ba dong sa sinasabi mo tsaka sa flood control? Opo. Tignan nyo po, nag-iimbestiga pa ba ang Blue Ribbon? Sino po namumuno na nga sa Blue Ribbon? Si Ping Lacson. Pag may nangyayari po na ganyan, distraction, pinapatulan nila yan. Bida yan. Ano po ang napipigilan? Yung Blue Ribbon investigation. Basta po hindi nag-iimbestiga yung Blue Ribbon na ilalayo yung issue, diversion po lahat. Gusto nilang ma-divert. Ito po, pinakamalaking diversion. Okay, automatic Tito Soto. Dapat tinutulan mo muna yung Supreme Court. Dapat pinakita mo muna, panghuling barahan nyo pa yun eh. Pag sira na yung Supreme Court, meron pa pala, di ba, yung Madriaga issue. Hindi kinagat. Miski yung mga bayarang media po, tiyan, niloloko nyo naman kami. Masisira naman kami niyan eh. Doon pa lang magkaklase o magka-schoolmate si BP Sara at si Madriaga.
Si Madriaga raw college, si BP Sara high school. Paano kayo naging schoolmate? Pareho sila ng school eh. Putya, ang laking kalokohan nun, di ba? Hindi mo naman sasabihin schoolmate mo pag hindi mo kabatch. Ibig nyo sabihin, kung taga-UP kayo, may magsasabing taga-UP. Schoolmate ko si Carlos P. Romulo. Alam mo? Matagal nang patay yun nung ikaw pumasok sa UP. Naintindihan nyo po? Durog kagad yung Madriaga, di ba? Lahat po gusto nilang gawin yan. Mga paghahanting kung kani-kanino, atong-ang. Di ba? Ngayon sumulpot yan. Ngayon nila pinainit yung mga atong-ang na yan. Okay yan. ICC. Sino po ang pinagmumulan na meron ng warrant para si Senator Bato sa ICC? Correct kayo dyan, si Remulla. Diba? Si Remulla. Wala namang iba nagsabi niyan Si Remulla nagsabi na, again, huntingin si Bato. Bakit si Bato? Gumagawa sila na usap Alam mo, kagat ng kagat yung media. Bet sumusweldo pa, hindi nagpapakita, sumusweldo. Nagtatrabaho po si Bato, kahit hindi siya nagpapakita. Parang si Laila de Lima lang yan, sumusweldo rin kahit nakakulong. Anyway, siyempre, sagutan, pero hindi nila mailayo Hindi nila mailayo sa flood control Ang ultimate talaga nila, mayroon sila, bakit po nila ini-eliminate si BP Sara na nga uli? Kasi si BP Sara ang pinakamalaking tinik sa ambisyon ng kanilang amo. Yung amo nila, matagal nang may hangad na mamuno sa Pilipinas. Ang dami ng bintang sa amo nila, di ba? Chacha, sa amo nila yan. Si Martin, ang nagchachacha. Diyan una nagkaroon ng maisog Alam nila na hindi sila mananalo kay BP Sara na presidente. Para saan yung charter change? Para palitan yung constitution para hindi na tayo presidential kasi hindi sila mananalo sa presidente laban kay BP Sara. Para palitan yung presidential, gawing parliamentary, may pag-asa, malaki yung pag-asa ng mga amo nila na maging prime minister. Bakit? Kasi mag-e-election lang, parang ang election yan, parang congressman. Members of parliament. Sila ngayong members of parliament, sila na ngayong mag-e-elect ng prime minister. Di wala na yung presidente, na-eliminate mo yung presidente, mamumuno ngayong prime minister, kaya nagchachacha. Kaya po nila gustong baguhin yung charter, yung ating konstitusyon. Para maipasok po nila yung nag-aambisyon na mamuno sa Pilipinas pero hindi pwedeng mahalal bilang presidente. Makakapamuno lang siya bilang prime minister. Mas madaling maging pinuno sa prime minister kasi iboboto lang siya dun sa lugar nila. Tapos yung mga naibotong member of parliament, sila ngayon magbobotohan, sino gusto nating prime minister? Mananalo na. Okay. So lahat po itong ng mga diversion na to, bakit nila dinadivert? Kasi papunta sa amo nila yung tinuturo na mga mastermind. Sino ba yung mga tinuturong mastermind? Di ba 3? Diyan sa Minority Report, sino yung tinuturo? Saldico, Martin Romualdez, tapos may isang question mark sa taas nila. Sino ba mas mataas pa sa kanila? Alam na natin yan lahat. Pero yung nasa taas nila, hindi na pwedeng tumakbo yan Di ba? So, sino yung naghangad? Sino yung nililigtas ng mga to? Nakasuhan na ba sa ombudsman yung mga tinuturo na mastermind?
Ano lagi sinasabi? Sa BRC, ano ang lagi nilang sinasabi? Walang ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez. Ha? Wala pa ring ebidensya sa lahat na nagturo kay Martin. Dinideliveran ng maletang pera. Wala pa ring ebidensya. May porsyento si Martin, sabi ng lahat, wala pa ring ebidensya. Anong uri ba ng ebidensya ang gusto nyo? Yung binidyohan ni Martin yung sarili niya na tumatanggap mismo, akin to galing to sa ano. Okay. Ngayon, mapagtatagni-tagni nyo lahat, pati yung impeachment. Saan ba galing yung impeachment? Sa House of Representatives. Sino yung pinuno ng impeachment ng House of Representatives at that time na pinasa nila yan? Si Martin. Alam po natin yan. Lahat. Wala pong lehiman yan. Sino po yung sinasabing namuno sa mga PI nun? Yung pirmahan. People's Initiative. Yung pagpapapirma. Sino po yung tinuturo na pasimuno nun? Diba? Patungo po kay Martin, yung nagsasabi ng People's Initiative, mga congressman. Sino na nga pinuno ng congressman? Si Martin Romualdez. Sa kanya rin po yun. So yung Chacha mismo, ang makikinabang po niyan, supposedly, ang hinala ng lahat at hinala ko rin si Martin. Kasi nga pwede siya maging prime minister eh. Yan yung mga inaakusa nila, Amy Marcos, at lahat ng tao, ng mga Duterte, yan yung akusasyon nila ng People's Initiative. O ngayon, kapos na sila sa oras. Alam nila hindi mananalo yung amo nila pag presidential. May chance manalo kung mai-eliminate si BP Sara. Kumatig yung Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, kalokohan, ano yan? Unconstitutional yung inyong impeachment complaint laban kay BP Sara. Kinakailangan nilang tutulan yun. Walang sumuporta kay Tito Soto. Sinabi, school bukol ka lang. Kumpara mo sa Supreme Court, mas magaling ka. Tsaka bakit magcha-chacha agad? Sino na nga uli makikinabang sa chacha? Yung walang kakayahang manalo ng presidente. Mag-iisip ka na magchacha kasi wala ka namang kakayang manalong presidente. Ang dami mong pera, ang dami mong tauhan, ang dami mong media. Maraming salamat kay Jel Panal. Na nagbigay sa atin ng 599 euros. Gusto ko talaga yung mga views mo. Kaya dahil dyan, support ko ang pakape. Ayan, maraming salamat, Jel Panal. Okay, balik po tayo rito. Lahat mo ginagamit nila eh. May issue. Si Libiste, patulan natin yan. Pasamain natin si Libiste. Si Kiko Barsaga, pasamain natin si Barsaga. Yan sila Pokis. Lahat yan, ginamit yan for diversion. Pero ayaw ng taong bumitaw eh. Ngayon, involved si BP Sara. Divert na divert talaga. Nagdidiwang tayo ngayon eh. Pero mali yan. Wala naman po susuporta. Bakit po nila pinupush na? Kasi kaya nila pinupush. Kaya gusto... Nakaporma na sila eh. Pansinin nyo Bakit si Bong Revilla? Nakakulong na. Yung ibang mga nakaposisyon na senador na kasabay na pangalan ni Bong Revilla na binabanggit. Mas galit nga sila nun kay Chis Escudero. Natatandaan nyo? Mas galit sila kay Joel Villanueva. At saka kay Jinggoy. Hindi naman sila galit kay Bong Revilla. Minsan lang nga yan eh. Di sa kanila na rin. Doon sa programa nila Palsis, sacrificial lamb si Bong Revilla. Sacrificial lamb si Bong Revilla. Bakit hindi nila i-sacrifice din si Chis Escudero,
si Jinggoy, si Joel Villanueva. Obvious ba? Kailangan nila ng boto. Bargaining nila yan. Di ba? Pang-bargain po nila yan. Kailangan nila ng boto. Teka lang, questionin uli natin. Pasensya na kayo kung naghahalo-halo kung ano lang maisip ko. Pero huwag kayong mag-alala. Dediretso pa rin natin yan sa punto natin. Naisip ko lang din. Tama talaga, meron talagang wisdom si Marcoleta. Dapat hindi batayan ng restitusyon para maging state witness. Ginawa nilang batayan eh. Lahat ng state witness nagsosoli ng pera. May state witness na. Alam ko dalawa, si Alcantara at saka si Bernardo. Tanong, may state witness na. Dapat natukoy na natin yung mastermind, di ba? Kaya ka nag-state witness eh. Alam niyo po ba state witness? Mawawalan siya ng kaso. State witness siya eh. Pero ginagawang state witness, kaya ka tatanggalan ng kaso kasi maituturo mo yung mastermind. Tama? Nakagawa ka ng kasalanan para mawala yung nagawa mong kasalanan, para mabura yung nagawa mong kasalanan. Dapat maituro mo yung mastermind. Dalawa na sila eh. Bakit hindi pa rin po nahuhuli yung mastermind? So, ibig sabihin, hindi talaga yung purpose ng state witness, mahuli yung mastermind. Ang purpose niya, dahil nagsoli ka, okay ka. Di ba? Okay, balik po tayo rito. Ano po ang dugtong-dugtong nito? Bakit tsa-tsa agad? Kita nyo si Tito Soto, automatic tsa-tsa agad. Hindi tutol kami sa ginawa ng Supreme Court, tsa-tsa tayo. Unlike yung mga tumututol lang. Tutol po kami sa Supreme Court. Yun lang, wala silang tsa-tsa kagad. Yung tsa-tsa, yung impeachment ni BP Sara para mapigilan si BP Sara na tumakbo. Mapigilan yung pinakamalakas. Kung napigil mo yung pinakamalakas, baka may chance na daanin na lang sa pera. Kasi na-eliminate nyo na yung pinakamalakas eh. Baka madaan na lang to sa kampanya. Dami mo, di ba? Marami nang nangangampanya sa'yo. Malaki yung chance mo na manalo. Nawala yun, yung ma-eliminate si BP Sara. Pwede naman sila mag-refile. Ang tanong, may pambayad pa ba sila? Sa mga gustong pumirma, tandaan po ninyo, ayon kay Toby Chanko, may bayad yung pirma nila. May pambayad pa ba? Yung nagbayad nung nakaraang taon para pumirma yung mga congressman kahit hindi nila nababasa, may pambayad pa ba? Tapos kukwestiyonin na naman yan. Kasi iba na eh. Di ba? Yun yung ayaw nila, yung dumaan sa committee. Committee of Justice. Kasi makikita ng mga tao, live eh. Kita nyo bukas naka-live si BBM. Makikita ng mga tao na wala naman pala silang nirereklamo kay BP Sara. Yung usual na sinasabi nila, ang gusto kasi nila, magreklamo tayo kay BP Sara ala corona. Wala tayong ebidensya, pipilitin natin yung korte na ilabas yung salin, ilabas yung bank account, baka makakita tayo. Bank account yung mga yan. Wala naman sila nabibintang na may problema. Kay corona ganyan eh. Takam na takam sila nang binubuksan yung bank account eh. Ay yung salin eh. Tsaka yung kinukumpara nila sa bank account. Hindi na nila mauulit yun. Lantad na yung salin ni BP Sara, di ba? Di ba noon, balik ko lang uli yung salin.
Di ba noon, yan yung katwiran nyo? Pag ayaw maglabas ng salin, ibig sabihin may tinatago. Ngayon, lantad na lahat ng salin. May nakita ba kayong problema sa salin ng kahit isa? Lahat kasi sa kanila pamaninira lang eh. Di ba kinu-question nila si Digong noon? Bakit ayaw mo maglabas, Digong, ng ano? Magnanakaw ka kasi kaya ayaw mo maglabas ng salin. Ngayon nakalantad na yung salin. May nakita kayo ninakaw ni Digong? Ay wala. Wala kayong nakita. Ngayon ano naman pinabubuksan nila? Bank account naman. Alam niyo yun, yung fishing expedition, baka makakita. Baka makakita ng kahina-hinala. Alam niyo po ang magnanakaw. Ito ang mahuhuli po sa salin tsaka dyan sa bank account, yung mga hindi magnanakaw. Bakit? Lahat ng pera nila, babangko nila eh. Ano ba yung pinag-uusapan ng mga magnanakaw? Ano yung sinabi ni Gutesa? Nagdi-deliver po kami ng mali-maletang pera. Walang bank account. Pera. Cash. Nakuha nyo? Okay. So ayaw nilang dumaan ngayon sa sinasabi ng Supreme Court. Sabi kasi ng Supreme Court, lahat dadaan dyan. Lahat pag-uusapan nyo sa komite para makita ng tao ano yung binibintang nyo kay BP Sara. Ayaw nila nun. Gusto nila botohan agad. Sa botohan lang ng mga senador. Hindi naman mahihiya yung mga yan. May nagsorry ba sa pamilya ng Corona? Sa mga bumoto laban kay Corona. May senador ba na nagsorry? Wala. Wala silang pakialam. Natanggal si Corona, pagkalipas ng ilang panahon, natigok. Sa sama ng loob, pwede. Ganun naman talaga, di ba? Na yung pangalan mo, hindi po sanay yung mga justices ng Supreme Court na binabalatuba, hindi po sila politiko. Yung pangalan nilang inalagaan, nakarating Chief Justice ng Supreme Court, kagalang-galang. Pinagbintangan ng ganun. Talagang mamumblema. Nahihiya po sila. May nagsorry ba kay Corona? Napatunayan ba magnanakaw si Corona? Hindi. Hindi napatunayan. Namatay. Lumabas yung resulta. Hindi napatunayan na magnanakaw si Corona. Patay na yung mama. Hindi na mababalik. Yan din, yung mga tao na yan. Sila rin yan. Yung mga dilawan na yan, yan din. Okay. Kaya, mahirapan sila dito sa... Tapos, may mga nagsalita na sa kanila. Kung Madriaga lang, hindi kami buboto. Hindi kami pipirma sa impeachment kay BP Sara kung isasama nila yung Madriaga. Alam nila mapapahiya sila eh. Alam nilang gawa-gawa eh. Okay. So ngayon, punta na tayo rito. Bakit tsa-tsa agad? Hinahabol nga nila eh. Malapit na po silang matapos. Kinakailangan nila mag-tsa-tsa. Baka makuha sa biglaan. Ang tanong, may suporta ba si Tito Soto? May sumusuporta ba bukod kay Boying? Yan po. Behind lang yan, sama-sama yan. Ano yung bintang sa kanila? Natitigil ang investigasyon pag nababanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez. Hindi totoo na wala kayong makikitang ebidensya. Actually, may mga nagsasabi na sa pamamagitan ng testimonya. Si Saldi ko nga, nakita na namin yung ebidensya. Picture, video ng maleta. Testimonial evidence. Meron na kay Gutesa. Bakit hindi nyo pinupursu? Meron kayong mga... di ba? Lahat yan. Tapos, sino ang makikinabang pag nagtsatsa? Yung may ambisyon na maging prime minister.
Kasi babaguhin nyo yung ano eh. Hindi na presidente ang mamumuno sa Pilipinas, prime minister na. Sino po yung nagsinasabi na may gustong maging prime minister? Si Aimee po ang pakinggan natin. Si Martin Romualdez, kaya siya nagtsatsacha, gusto niyang mag-prime minister. Ako ba nagsabi niyan? Hindi. Pinagtatagni-tagni lang natin. Sinabi po yan ni Aimee Marcos doon pa lang sa PI, People's Initiative. Yung pirmahan pa lang para mag-People's Initiative na maraming tumutol. Tinutulan nga yung People's Initiative eh. Ikaw, isusulong mo mag-isa, Tito Soto, CONAS, CONCOM, magbobotohan tayo para mga gagawa ng konstitusyon. Too late na yan. CONAS, i-convert nila yung Senado at saka yung HOR, wala muna silang tatrabahuin, gagawa lang sila ng saligang batas. Hindi po namin kayo binoto bilang senador. Kaboboto lang sa inyo. Si Tito Soto, hindi kayo binotong senador dahil nangako kayo na babaguhin ng saligang batas. Hindi. Ang pinangako ninyo, lulutasin nyo problema ng Pilipinas. Antay magnanakaw kayo. O ngayon, anong dapat ang ginagawa nyo? Extraordinary ang nakawan sa Pilipinas ngayon. Extraordinary din dapat yung tinututukan ang kampanya laban sa magnanakaw. Sino na pong mastermind? Meron na po kayong state witness? Sino na po ang mastermind na napakulong ninyo? Mr. Senate President. Sino na? Si Ramon Revilla ba ang mastermind? Wala pong maniniwala na yan ang mastermind nyo. Kinakalimutan na nila. Dati, nagtatanong pa tayo, kailan may makukulong na lalaking isda? Kasi may panturo na sila. Hindi pa ba malaking isda sa inyo si Ramon Revilla? Hindi po. Walang naniniwala na si Ramon Revilla ang mastermind. Walang maniniwala. Kaya dugtong-dugtong po yan eh. Yan na po yun, mismo. Kung sino yung makikinabang sa tsatsya, yan ang amo ni Tito Soto. At naman nagsusulong ng tsatsya. Hindi po yan kumikilo si Tito Soto na ayon lang sa kanya. Ang tulin niya naman mag-isip. Katututol niya pa lang, tsatsya agad ang solusyon. Kaya nila hinahabol yung tsatsya. Yung sino mang may ambisyon na maging prime minister, kasi alam na nila, malabo na po na si BP Sara ay ma-impeach nila sa normal na sitwasyon. Nakakahiya po kasi. Walang kaso kay BP Sara. Ginawa po nila lahat di ba? Kinasuhan sa ombudsman. Ano sabi ni Justice Ascuña? Hindi nyo pwedeng kasuhan ng kriminal ang impeachable official. Kaya nga may impeachment para sa kanila para tanggalin nyo muna sila sa pwesto bago nyo sila kasuhan ng kriminal. Kaya yung bigla na nahimik na si Labi tungkol tsaka si Magno. Back to the drawing board sila, di ba? Hindi umubra. Akala nila mag-aano sila, yung umaasa sila sa tao yung suporta ng tao na magwawala laban kay BP Sara. Hindi po. Lalo ninyong ginagawa ng usap si BP Sara, lalong napapamahal sa tao. O pwede rin namang yung iba, hindi naman talaga Duterte. Eto po aaminin ko na sa inyo. Marami pong Duterte supporters, pero yung iba po, ayaw na lang ng mga magnanakaw. Wala namang option. Yung Dilawan, kumampi na sa administrasyon. Direkta na. So, sino lang po nakikita nila na kandidato laban sa mga magnanakaw? Si BP Sara lang. Hindi na po nila kayang sirain ng Duterte.
Kahit na anong gawin nila, hindi na nila kayang sirain. Gagawin nila ngayon, totodo na nila, last chance nila tong tsa-tsa. Pag hindi pa sila nakapag-tsa-tsa, goodbye na yan. Kasi, para mo matalo si BP Sara, bilang pinuno ng Pilipinas, baguhin mo, wag presidential election dahil walang mananalo kay BP Sara eh. Hindi rin totoo na magsama-sama lang sila, mananalo sila. Utot nyo. Saan kayo kukuha ng boto? Ang Visayas at Mindanao, kanino yan? Duterte yan. Ibig nyo sabihin, nagsama-sama lang kayo. Biglang buboto sa inyo mga taga-Visayas at Mindanao. Ano yung logic? Ngayon panahon na to, buboto ang Visayas at Mindanao. Majority ng Visayas, buong Mindanao, buboto yan kay BP Sara. Tapos ang tanging purpose nila, uy, magsama-sama tayo. Mananalo tayo. Anong logic? Kahit sino dyan sa mga yan ang patakbuhin nyo. Risa Ontiveros man, Leni Robredo man, Martin Romualdez man, Tulfo man. Sama na natin tong Remulla man. Kahit tumakbo dyan sa 5 binanggit ko, isang tao lang, susuportahan nila lahat. Ibig nyo sabihin, halimbawa, napagkaisa nila, pinakasikat si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo na lang patakbuhin natin. Ibig nyo sabihin, porkit nagkaisa kayo, yung Mindanao boboto na kay Rapi Tulfo. Hindi na kay BP Sara. Yung majority ng Visayas, boboto na kay Rapi Tulfo dahil nagkaisa kayo, hindi na kay BP Sara. Ganun ba yun? Ganun kadali i-switch? Boboto sila kay BP Sara dahil nakita nila yung pamumuno ng Duterte. Boboto sila kay BP Sara dahil ang tanging pag-asa ng Pilipinas sa tingin nila si Sara Duterte o isang Duterte. Baka nga pagbigyan nga kayo, baka nga ma-impeach nyo pa si BP Sara eh. Manalo pa si Basti na presidente o kaya si Pulong. Di ba? Yung Duterte leadership ang hinahanap namin eh. Yung hindi ipinagmamalaki, hindi gagawing santo yung mga adik. Yung sa 44 hindi iniintindi. Ni walang mga paraparangal. May museum pa yung mga adik. Hindi po yan ang gusto ng mga tao. Ang gusto ng mga tao, kilalanin yung mga tunay na bayani. Hindi yung mga putya, panggulo na nga. Akala kasi nila yung mga tao, anti-war on drugs. Mga bugok kasi kayo, kaya hindi kayo mananalo kailanman eh. Marilyn Pepito, thank you very much sa $2 watching from Ontario, Canada. Maraming salamat, Marilyn Pepito. Akala nila, napaniwala nilang tao na masama ang war on drugs. Mga bugok talaga eh, mga bugok. Pero takot na takot sila kay BP Sara. Alam din nila eh. Yan lang po ang ating topic.